Magandang umaga. Kumusta din sa Pasig? Salamat sa Panginoon, wala na po ang bagyong Rolly. Kahapon pa. Pagkatapos ni Rolly, nandiyan naman si Shoni. Di ba tita mo si Shoni? Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang iyong likod, si Brother Rafi, si Kakaot Peng. Lumalapit muli sa inyo para ating po pag-usapan ng salita ng Diyos. Magandang umaga dito po sa Asia. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang takip silim. Magandang gabi dyan po sa London, sa UK. Magandang madaling araw po dyan sa KSA. Dyan po sa Oman, sa Riyadh, sa Dubai, sa Qatar. Maraming salamat sa inyo. Dyan din po sa Spain, sa Norway. Maraming salamat po sa inyong pong pag-antabay at pagpapatuloy sa ating pong pagsama sa ating pong morning coffee devotion, na kung saan dito po natin pinag-uusapan ang salita ng Diyos. At ganoon na din po mga kapatid at mga kape, update para sa mga nag-aalala dito sa aming pong lugar, dito po sa Ilocos Region, kung ano na po ang mga updates dito patungkol po sa COVID-19 at kung mayroong mga panahon na hindi po maganda katulad po ng bagyo, magkakaroon din po tayo ng idea kung ano pong nangyayari dito. Opo, ulat panahon po ng patungkol po kay bagyong si Rolly. Nakaranas lang po tayo ng signal number 1 sa awa ng Panginoon at lumagpas po siya dito sa ating area of responsibility nang maayos po ang lahat, maliban na lang po sa mga dumanas o nakadanas ng hagupit ng bagyong si Rolly dito po sa somewhere like Bicol region. Opo. At tuloy na nga pong nakalabas ang bagyong si Rolly. Nandiyan naman si Shoni. Ingat po tayo mga kape, kasamang kayo naroon. Kung nandito ka sa Pinas, ingat po kayo. Iba yung pag-iingat po ang kailangan natin gawin at kailangan natin isipin din. Nasa pandemya pa rin po tayo. Kaya napakahirap po kung paano natin makokontrol ito, na kailangang mag-evacuate yung iba. Halo-halo na yung mga tao, salo-salo na. Kaya napakahirap dahil doble-doble po ang dapat nating isipin pagdating po sa sitwasyon natin ngayon na humaharap pa ng pandemya. Kaya lagi po tayong manalangin. Lagi po nating hingin sa ating Panginoon ang kanyang awa na sana ang pandemyang ito ay matatapos na at magwawakas na. Maraming salamat sa Panginoon, for we are gising and we are buhay. Maraming salamat sa Panginoon because it is truly a blessing. Maraming salamat po. Good morning. Di oras dito itatakot alas 5:35. Ayan. November 3, 2020. Happy birthday sa mga may birthdays ngayon. Yes, David Asuncion Maningas Jr. Maraming salamat. At saka kay Rosalie. Maraming salamat. Pamangkin, ingat kayo dyan sa Pasig. Uncle Arnel Valeriano at saka kay Auntie Elena, maraming salamat po. Naimbang ang bigat nyo, Uncle. God bless you po. Cass Jenny Dora, yan, Ragasa, thank you very much Cass, God bless you. Good morning. Malin Castillo Alonso, ayan, nagsama na magkasunod pa sila eh. Jeff Alonso Cas, maraming salamat. At saka Ibag Malin Castillo Alonso, God bless both of you. And of course, kumusta lang po kay Auntie Marilyn, kay Uncle Sammy. Morning Tito Raf, safe naman kami lahat dito sa Pasig. Kumusta si Lola? Nandiyan po siya, okay naman po siya. Kaya lang po siyempre patanda na rin, nahirapan, laging niinda ang kanyang tuhod, ang kanyang mga paa. Pero magaling pa rin siyang mamasyal sa kapitbahay.
Ayan po. Telma Harap Pasyon ay Paikon Ednilao from Pinili. Maraming salamat, Ma'am Telma. Yes, noted po yung prayer request nyo patungkol po sa inyong anak na si Christine na nasa PNP training ngayon dyan sa Pangasinan. We will pray for her. Ma'am Telma, thank you very much for that. Ma'am Cherry Joy Corpus Felipe, ang ating pong sister in Christ at saka isa pong teacher, public teacher. Maraming salamat po sa lahat ng mga public teachers. God bless you po. Dagdagan niyo pa po ang inyong mga unawa at pasensya dahil po talagang taghirap po ngayon. Salamat po. At sa lahat ng mga teachers around the world, alam ko po mahirap po ang kalagayan ngayon. Ronaline Pasqua Kadingan, maraming salamat, Ma'am Ronaline. Kumusta po kayo? God bless you po. Casflow Dolisa Asuncion din po sa Canada. Naibang nga balim mo, Kas. Amok nga dinakbibuyain. Tamad-tamad obram. Yem naka-headphone kalatan. Thank you very much. Casflow Dolisa Asuncion. Hi, sweetie Jenny Ragasa and blessed Tuesday morning there. Okay. Ayan po. Yes, Martes po ng umaga, alas 5:38, November 3, 2020. Ayan po. Ma'am Meme Aljen, Bagarabim, dita London. Thank you very much, ma'am. Good evening po. God bless you. Sir Jose Junior Aguilar Togas. Sir Louis. Maraming salamat, Sir Togas. Tony, God bless you. Good morning, Pastor. Please pray for Kuya Manuel. Yes, we are praying for Manong Manuel. Ito lang mga nakaanang mga araw na hindi po natin siya nabanggit. But of course, we are concerned also for him. Kumusta na po si Kuya Manuel? Nasa Batak Hospital na naman. Okay. Yes, nagda-dialysis po siya. Pag-pray po natin siya. Most of all, kailangan po natin siguraduhin kung siya ay tumanggap na ba sa Panginoon. Sir Jose Tugas, kailangan natin alamin yan kasi yun ang pinamahalaga sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoon. Ate Mercy, Manang Mercy Ragasa, maraming salamat. Good morning kay Manong Johnson Ragasa, kay Neil, kay Naslin. Kumusta kayong lahat? I am here in Manila. Okay, so yes, stay safe there. Huwag kang masyadong pakalat-kalat dyan sa Manila, sir. Baka mamaya makapulot ka ng dyan, virus. Kaya ingat palagi. Lisalito Lopez. Ayan. Imanong ito, malagip ko lang. Hindi first morning nga nag-MCD tayo. Sunat may sa kadagiti muna idi. Manong Raselito Lopez, thank you very much. God bless you. Sir Mina Pascual sa Dabotas, pasatami niya mamaya as requested. Thank you very much. Jaden Mikel Alonso. Good morning, Jaden. Ingat kayo. At kay Ma'am Emelda Marcos Paguyo. Thank you very much, Ma'am Marcos. Ma'am Marcos Paguyo, ingat kayo. At saka siyempre sa kanya mga kasama sa bahay. God bless you po. Thank you very much. Okay, Rosalie Avero Maningas. Ayan po. Kape po tayo. At atin pong pakinggan ang awiting ito na kagaya ng awitin din kahapon. Huwag po kayo magsawa rito. Napakaganda kasi po. Nabibless po ako sa message nito. Kantang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Okay po. Pakinggan po natin itong kantang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Let us ponder upon the lyrics of this song. Salamat Very inspiring. sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyong
Charles, maraming salamat. Yes, we will continue to pray for his brothers and sisters. sa bawat sandali. Good morning, Ma'am Madeline Lara Subitan. Ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Ayan po. Salamat sa iyo, Panginoon. Ayan po ang kanta na nakaka-inspire po dahil nga po kailangan nating magpasalamat lagi sa Panginoon. Kahit anuman po ang kalagayan natin ngayon. Salamat tayo sa Kanya. Ayan. Happy birthday po kay sa Ma'am Malu Wilson. Ayan. Sa mga friend ko po na nandito nakalista. Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo, Ma'am Malu Wilson. Kung kilala niyo siya, kung friend niyo siya, batiin niyo siya ngayon. Crystal Joy de los Santos, happy birthday kay sa ating pong kasama sa MCD. Na pinapanalangin po natin ang kanyang asawa, si Sister Evelyn Rafael Ragasa. Happy birthday po sa inyo. Onelia Mendoza, happy birthday. Marionito Neres, Kagawad. Ayan po, Kagawad. Konsehal Mario Neres din sa Gabo. Happy birthday sa inyo. Happy birthday din kay Jempot Rolyoda, ang aking po pamangkin na si Jempot Rolyoda. Happy birthday sa inyo. God bless you. Camille Valencia, happy birthday kay Brother Jerry Luis dyan po sa Kabungaan A. Brother Jerry Luis, happy birthday. And kay Benjamin Julian Basa. Ayan, kay Benjamin Basa, happy birthday. Kay Jenny May D. Alonso. Jenny May D. Alonso, Kapitan, happy birthday. Ayan po ang mga mag-birthday ngayon, November 3. Okay, God bless you po mga birthday celebrants. Mga celebrities kayo ngayon, umagang ito. Ayan. Lisa De La Rosa Suniga. Good morning, Pastor, watching from Hawaii. Thank you very much. Ma'am, naibangalda mo tita, Hawaii. Magandang tanghali po dyan sa Hawaii. God bless you po, Ma'am Lisa. Kay buti po ng Panginoon sa ating buhay na tayo huminga pa ngayong umaga. Amen. Totoo po yan. Magandang umaga po sa ating mga kape. Ingatan tayong lahat ng Panginoon sa maghapong ito. Saan man tayo pumaroon. Maraming salamat. Happy birthday kay Basti Guarino. Yes, kay Basti Guarino, anak ni Michael. Happy birthday. Happy big day din sa mga magulang. Michael, happy big day sa inyo. Ayan po, bago po tayo pumunta sa ating pong panalangin, may nararamdaman po ang inyong lingkod na kailangan pong tratuhin. Kaya pakinggan po muna natin ang awiting ito. Sandali lang po Kasi nanggugulo na naman. Nanggugulo na naman po ang aking pong problema. Alam nyo na yon. Baka mamaya magkakalat tayo dito. Yes, happy birthday, Jenny Alonso. Kay Vince Palting, thank you very much. Good morning po. Ang tagal naman yata nito. Okay, konting pasensya lang po. At kailangan mo natin ayusin ang problema ni Paeng. Dahil nga po,
Ba't wala lumalabas na? Ba't walang sound yun? Sandali lang, baguhin po natin. Ito na lang. Sige. Rejoice in the Lord. Itong awiting ito ay in connection with our topic this morning. Ba't walang lumalabas na sound? Meron naman dito. Anyway, sandali na lang po Sandali lang po. Dito na lang po tayo. Ayan. Paborito research ano. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest Raquel Wais. Raquel Wais tuloy. Raquel Wartal Pais. Thank you very much, Sister Raquel. Sandali lang po mga kape. all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort. In trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows gone. In temptations He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols gone from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempts me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Okay po, maraming salamat po sa inyong pong paghintay. Pasensya na po kayo. Yes, what a nice song, Lily of the Valley. Paborito mo rin po yun. Paborito mo rin pala yun, sister. The Lily of the Valley. Nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire above me, from nothing down to fear. With His manna in my hand, my soul shall feel. Then sweeping up to glory. Good morning, Kapitan. Kapitan Jerry Corpus Alonso. Good morning po. Happy big day din po sa inyo. Magpapa-birthday kayo ngayong umaga ito, ngayong araw na ito. The bright and morning star, He's the fairest of 10,000 to my soul. Then sweeping up to glory, To see His blessed face. where the rivers of the light shall Yes, maraming salamat for your support, Kas Jeff Alonso. Opo. morning star. I-share po natin itong mga video natin, mga kakape, nang sa ganun, maging blessing din po tayo sa ating mga friends. At nakakatulong din po ito, mga kakape, sa inyong wall. Dahil nga po, para kung nandun po kasi sa wall natin ang mga videos natin, mas less po yung ating temptation na makapag-post tayo ng mga paninira o mga post na pakikipag-away. Opo, maniwala kayo. Para maiwasan din natin yung ating mga post na masyadong negatibo. Totoo po yun. Kasi ang isipin mo, nagpo-post ako ng mga Bible messages tapos ganito ang aking ginagawa. Diba? Kasama sa ating konsyensya. Kaya if you want to to help yourself, pagdating po sa inyong wall sa Facebook, i-share nyo po ito, mga messages natin. Makakatulong po yan, promise. Okay, tayo po ay manalangin. Magandang umaga, Ma'am Mayrisa Marcelo ako. God bless you po.
Sonny Boy Dalere, ingat ka palagi. Yan, let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Maraming salamat po sa umagang ito na kay ganda. Dahil nga po, Panginoon, you gave us life, and truly, it is a blessing. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng iyong ginagawa sa aming buhay, for your provision, sa mga lakad po namin na kami po ay inyong ginagabayan at protektahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit muli sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Lord, please, clothe us with humility. Nang sa ganon, yung grace po ninyo ay magtrabaho sa amin freely. We thank you, Lord, for this time. At nilalapit po namin sa inyo ang mga request na mga kasama namin dito. We pray for Kuya Manuel for his healing. At ganoon din po, whatever the problem of their family, na kayo po ay mag-intervene. We believe in you, Lord, na kaya niyo pong gumawa ng mga bagay-bagay na hindi ka panipaniwala. Pero nangyayari ito dahil po sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak. And as you have said in your word that if there are 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. And we thank you, Lord, for the assurance that you are in our hearts. Ever since we decided to make you or to accept you as our Lord and Savior. Maraming salamat po. We pray also for Christine sa Pangasinan as she is in her training sa PNP. Dinadalangin namin, Lord, ang kanyang pong pangatawan na fit para po sa training. Sa ganoon din po, Panginoon, wisdom sa mga examinations. Bless mo rin po ang kanyang mga magulang, Sister Telma, at gabayan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pong mga nilalakad araw-araw. Maraming salamat po at nilalapit po namin sa inyo ang aming pong laging hinihingi sa inyo at nagmamakaawa po kami, Panginoon, na pagagalingin mo po, Panginoon, at pabilisin ang kanyang pagkalunas. Katulad po, Panginoon, ni Ma'am Banzilin Bendia, kay General Sharp, ay kay Sir Nemesio Alipio Jr., and po kay Chiki Alonso, Kagawad LD Alonso, kay Ma'am Trinidad Gabigon, at ganoon din po, Panginoon, kay Ma'am Manuel. We pray also for her operation na mangyayari po sa Makalawa. We pray, Lord, that you may please give wisdom to the doctors that will attend to her operation. Maraming salamat po, Panginoon, dahil meron pong panalangin na pwede pa kaming lumapit sa inyo anytime. At inalalapit din po namin sa inyo ang kalagayan po ni Engineer Rolly sa kanyang pong health, sa kanyang pong sakit sa bato. Whatever, Lord, the problem of our body, dinadalangin namin sa Panginoon na kami po inyong pagalingin. Ganoon din po, Panginoon, ang kalusugan, Panginoon, ni Manang Irene Laborte, Auntie Irene Alonso, ang magkakapatid po, si Uncle Sammy, Uncle Jimmy, sa Uncle Lorenzo. We pray for their good health, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. We pray, Lord, that you may please bless each every one of us, all the viewers and listeners. Gabayan mo po sila, Panginoon, at ilayo po sa pandemyang ito, sa kanyang pong infection. At sa lahat po, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay, na malayo sa kanila, please continue comfort them, Lord. At
Give us that assurance na sila po ay nasa maayos na kalagayan. We are praying, Lord, sa mga nasalanta ng Baguio, Rolly. We pray, Lord, for their provision. Panginoon, magdala po kayo ng mga tao na magmamalasakit sa kanila at ganoon din po ang tulong ng gobyerno. Please protect our President as he is busy visiting these people, our countrymen. Maraming salamat po, Panginoon, and we pray also for our President's health. At patuloy na po kayo magtrabaho sa aming gobyerno. That love, unity, peace, and harmony, na siya po ang mangunguna sa lahat po ng mga agencies ng gobyernong ito, ng aming gobyerno. Maraming salamat po sa mga nagbabalak na lumaban po sa gobyerno. We pray, Lord, that you may please enlighten them, that they will not be blinded of the teachings or their belief. We pray, Lord, that you may please send your people to them, that they might believe in you, accept you as their Lord and Savior. Dahil kayo lang po ang kailangan ng aming bansa. Yes, our country needs Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Please protect each every one of us, lahat po ng ating po mga kasama rito, sa kanilang po mga trabaho, sa kanilang mga business, sa mga naghanap ng trabaho. Please provide for them. At ibigay mo rin po at i-provide ang mga pangangailangan ng aming mga pamilya. Wisdom and help po para sa mga estudyante nag-aaral sa kanilang mga bahay, online, saka sa modules. And of course, sa mga teachers po, ibigay po sa amin ng Panginoon ang mas marami pang pasensya at saka wisdom po. That unity is still reign. Maraming salamat po, Panginoon. At sa amin pong hinaharap na pong na-expect na si Shoni, Baguio Shoni, we pray, Lord, for the protection of everyone, na lahat po na madaanan ng bagyo nito. But if it's possible, Lord, na ito po ay hanggang sa dagat lang at hindi po maglalandfall. We thank you, Lord, for what you will do. At sa lahat po, Panginoon, ng mga may sakit, katulad po, Panginoon, ni Manong Rafael Tagasa, sa Manong Ilyong, Manong Ilyong Asosyon. At sa lahat po, Panginoon, na nangangailangan ng kalunasan o lunas sa ng mga sakit. And even the unspoken requests of our friends. Sa lahat po ng mga kasama namin ngayon na taimtim na nanalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, we pray, Lord, that you may please heal them. Listen to their prayers. Maraming salamat po. Patuloy po kayo magtrabaho sa mga birthday celebrants, that you may please bless them with good health and more birthdays to come. That all of us will realize that our life is only one. Only one life will soon be passed, and only what's done for Christ will last. Kaya dalangin natin sa Panginoon that you may please teach us every day that everything that we do will give glory to you, will please you, Lord. Maraming salamat po. Turuan niyo po kami na maging tapat sa lahat po na aming mga ginagawa. Sa aming po mga kalakaran o ginagawa sa aming mga biyahe, we pray, Lord, and we thank you for your protection. And we are praying for the continuous protection. Maraming salamat po. Bless our barangay, bless our city, bless our province. Thank you very much, Lord. Salamat po sa inyong gagawin. Please protect the frontliners, the doctors, nurses, medical staff, laboratories, the PNPs, the armies, armed forces of the Philippines. Please protect them all. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pamdalangin sa inyo po lahat ng gloria. Gabayan mo po ang mga manam sa buhay
at lahat lagi po kami. Maraming salamat ito mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Thank you very much, brothers and sisters, mga kakape, sa inyong pong pagsama at sa inyong pasensya. Talagang ako po ay inatake ng aking problema. Ayun po, pasensya na po kayo tabi-tabi po. Yes, maraming salamat Sonny Boy Bagay Talere. Yes, thank God for this brand new day. Sister Primrose Manglalan is watching. Yes, thank you very much Sister Primrose. Maghintay ka lang, bigla lang kaming bubulaga din sa inyo. Brother Sir Felix Lorenzo, thank you very much. McCarthy Alariano, ayan po. Happy big day sa iyo. Kahit hindi mo birthday ngayon. Manang Susan Guarino, thank you very much Kasin, Manong Edwin, lahat kayo dyan. Mga Guarino family, happy big day. Then mayroon na mag-birthday sa inyo ngayon. Yes, good morning McCarthy. Yes, Manang Susan, thank you very much. Annalyn Sumiga de la Cruz, ingat kayo palagi dyan sa inyo, Ma'am Annalyn. Alicia Sadiri, thank you very much po, good morning. Ray Martin, Ana Tina, thank you very much Sister Tina, God bless you. Ma'am Elsie Factores, God bless you po. More patience po. Papasayan nyo, happy birthday kay Basti, Baby, Lolo, and Lola loves you. Okay, yan po ang kanilang pong greeting. Good morning Pastor Ravi and to all kakape from Ma'am Auntie Marina Daca Alonso. Okay, ang ating pag-usapan ngayong umaga nito ay napakahalaga na atin pong isabuhay at intindihin dahil nga mga kapatid, this is part of our lives. At kasi po nga po mga kapatid, alam po natin at kailangan po nating alamin at intindihin that we are created by God. Tayo po ay nilalang ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay nananatili na buhay dito sa ibabaw ng lupa. At siyempre alam natin na siya din po ang may takda o may akda ng katapusan ng buhay natin ito. And while we are still alive, habang tayo ay nabubuhay mga kapatid, we should expect and have that purpose in life in order for us to have real direction, totoo o tamang direksyon sa buhay. Dahil nga po, marami nabubuhay para lang sa kanilang mga sarili. Marami nabubuhay para sa mga taong nag-inspire sa kanila. But, kailangan po natin itama ang ating pong layunin sa buhay na ang dapat natin ginagawa ay naayon po sa layunin ng Panginoon sa atin. Dahil nga po, minsan may mga layunin tayo na pansarili lang po natin. Kaya, kailangan nating i-synchronize ang ating pong layunin sa layunin ng Panginoon kung sila po nga po ba ay hindi magkokontra. Because sometimes we know that sometimes our goals, our plans ay contradict sa kalooban ng Diyos. Kung bakit natin nasasabi na ito ay against sa kalooban ng Diyos, ay dahil yung ating pong ginagawa na kahit alam nating maganda na layunin, pero hindi po ito nakakatulong para po sa ating relasyon o sa ating pong tinatawag na fellowship sa ating Panginoon, na imbes na mapalayo tayo sa Panginoon, tayo napapalayo sa Kanya. Marami na po akong mga nasaksihang mga ganyan mga kapatid, that they are praying, Brad, Pastor, please pray for me na ako po'y magkaroon ng trabaho o makakapunta ako sa abroad nang sa ganun. Pag nandun na ako at makatulong ako sa aking pamilya at may ahon ko sila sa kahirapan, then I will be willing to help the church. O parang ganun mga kapatid. Maraming mga ganun na sitwasyon na aking narinig in where sa iba sa kanila, most of them failed for the purpose na sila po ay lalong mapapalapit sa Diyos. Let us always remember that hindi po kayamanan ang maging dahilan para tayo maging malapit sa Diyos. Hindi po yung blessings niya ang dahilan kung bakit tayo
kung paano tayo maging mas malapit sa Kanya. And sometimes yun mga kapatid, kahit na malayo tayo sa Panginoon, nabe-bless pa rin tayo. Bakit kaya? Masipag kayo eh. Magaling kayo magtrabaho. Matalino kayo. Yan kaya meron kayong mga bagay-bagay na meron kayo ngayon. But, let us remember this. God gave you the capital. Binigyan ka ng buhay, lakas, talino, abilidad, kapabilidad. And that came, those things that we have in life ay galing sa Panginoon. And that's the truth na kailangan nating tanggapin. Sa Kanya po lahat ng galing, lahat ng mga bagay-bagay. Kahit na mapapalayo tayo sa Kanya, God is still allowed them because we believe in the principle of sowing and reaping. Kung ano ang inyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. That is hindi lang po prinsipyo yun na galing sa Diyos. Ito ay tinatawag na nature. Nature po. Ito po ay natural na yun po ay natural principle na kung saan kung ikaw ay magtatanim, meron kang anihin. Pero minsan, hindi naman lahat ng ating pong inaani ay napiplease tayo. Kung tayo ay nagtanim ng mga bagay-bagay na gusto nating pagkakitaan, mangyayari yan. Basta magkaroon lang tayo ng perseverance, determination, dedication para gawin ito. Yan po ang sowing and reaping. But ang mahirap po dito mga kapatid, yung layunin ng Panginoon sa ating buhay, hindi po nagagawa dahil po, imbes na tayo mapalapit sa Kanya, napapalayo tayo sa Kanya. Siya sabi ng iba, tingnan nyo, hindi ako pinababayan ng Panginoon, He blessed me. Kahit hindi ako nagpupunta ng Bible study, kahit hindi ako nagbabasa ng Bible, kahit hindi ako nagpipray, God still bless me. Magpasalamat ka sa Kanya. Pero since you mentioned about God, then that will be a call for you. Consider it or consider that thought na ikaw ay kinukuha ng Diyos o tinatawagan ng Diyos o kinukuha na ng Diyos ang iyong atensyon para manumbalik at mapalapit sa Kanya. Yan po ang katotohanan mga kapatid. So as God is still sustaining our lives, tandaan natin to, we need to go with the flow of the layunin of God. Yung pong purpose ng Panginoon sa atin. And the purpose of God to us is to be part in the work or in His work for the furtherance of the gospel. Para tayo po ay magningning dito sa ibabaw ng lupa na tayo ipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao in where they will see or they can see Jesus in us. Yan po ang katotohanan na kailangan huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Hindi po tayo nabubuhay dito para gawin lang natin lahat ng ating kagustuhan at sundin ang ating mga layaw. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos is to spread the love. Yung love ng Panginoon sa atin. Yung pagliligtas niya sa atin, kailangan nating sabihin sa ating mga minamahal at sa ating mga friends, mga amigas, amigos, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Lahat po ng mga tao. And because God said and God commanded us to be a witness around the world, to all the world. Yan pong sinabi ng Diyos. And that is the layunin of God. May trabaho ka, may business ka. Dapat nandun nakasynchronize ang business mo sa Diyos, sa layunin ng Diyos. Ikaw ay isang manager ng isang kumpanya, o isang trabaho, isang business. Then, the reason why you are there is not just to make that business earn and become bigger and have more branches and branches to come. Pero, ang katotohanan at kadahilanan ng lahat yung bakit pinagkatiwala sa iyo ng Diyos dahil nga, pwede kang gamitin. You can be a blessing to your employees, to your workers. I-share mo sa kanilang salita ng Diyos. Turuan natin silang maging tapat according to the Word of God, according to God.
Ganon din po sa ating lahat ng mga nagtatrabaho. And you are in a fast food chain. Nandiyan ka sa opisina. You are there to be an example. Let us remember, God commanded us also to be a good pattern. A pattern of good works to everyone. Yan po ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Na minsan nakakalimutan natin. Na yun po ang dahilan kung bakit tayo ay nananatili. Dahil may mission pa tayo dito sa lupa. And as we are still alive and God is sustaining us, let us remember, dapat meron tayong tinatawag na pagpapahalaga sa sarili. Maging concerned po tayo at maging aware po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Because meron po tayong kaisipan and we are people, we are children of God, that we are always in the midst of decisions. Kung gagawin ba natin to o gagawin natin to. Yan po ang ating buhay. Araw-araw, mga kapatid. And let us remember, as we are still alive and God is sustaining us, nandyan po mga kapatid, yung tinatawag na pagdurusa, pagsubok sa buhay. Hindi po natin matatanggal yan. Napag-usapan po natin yan kahapon. And now, gaya po kahapon mga kapatid na pag-aralan natin na hindi po tayo bibigyan ng isang bagay o pagsubok ng Diyos na hindi po natin nakakayanan. Yan ang papasalamatan natin sa Panginoon. Kaya nga nandito pa rin tayo ngayon eh. Sa dami ng mapagsubok na ating pong napagdaanan, nandito pa rin tayo. Nakarating tayo kung nasaan tayo ngayon. Di ba dapat pasalamat ka sa Diyos? Di ba? Kung balikan mo yung mga panahon, daming pagsubok, ang daming utang na dapat bayaran. Kahit ngayon may utang pa, parang gano'n. Pero at least you have peace in life. That you know that God is working in your life. Yung mga pagsubok noon, pamilya, problema ng pamilya, problema sa mga mahal sa buhay, problema sa mga pag-anak. Napagdaanan natin lahat noon. Problema sa ating buhay. Napagdaanan natin lahat yan. Pwedeng sabihin natin na nandito pa rin tayo sa problema, nandito pa rin tayo sa problema, hindi pa tayo nakakaahon. The fact that we are still alive, blessing pa rin yun mga kapatid. And that is the reason why we need to accept that ang pagdurusa ay parte ng ating buhay. Look at the life of Job. Grabe. Ano natin mangyari sa atin ang nangyari sa kanya? But with all those things that he experienced, hindi siya nagkasala sa Diyos. Bakit? Sabi niya, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Grabe ano? Ganon po si Job. And if we have that mentality, napakaganda po nun mga kapatid. We can be a help and a bright light to everyone. If we have that mentality, to please God in everything, to thank God in everything, to be positive, to stay positive in all situations and circumstances of life. Mga kape. Now, ang pag-usapan po natin, yung mga idea na makakatulong palalo sa atin ngayong panahon ng pagdurusa o kahirapan sa buhay. Principles for walking with God through difficulties of life or through difficult days. Ang una natin gawin ay ito. Bring your pain to God. Don't run from Him. Ayan. Ibigay natin sa Kanya. Dalhin natin sa Kanya lahat ng ating pong nararamdaman, yung sakit na meron sa atin, yung sitwasyon na napakahirap dalhin, napakabigat na araw o napakabigat na sitwasyon. Ang suggestion natin dito mga kapatid na kailangan natin gawin na magandang ating pong i-practice is to bring our pain to God and don't run from Him. Huwag po tayong tumalikod, tumakas, at lumayo sa Kanya. Pero alam naman natin, hindi natin matatakasan ng Diyos. Because in every situation in life na binibigay sa atin ng Diyos, that is a test. Opo. At ito ay isang pinagkatiwala sa Diyos. Na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. At lahat ng ito ay temporary lang po. Yan po ang masaya dito. Yun po ang maganda dito. Lahat yan temporary. Pero pagtakbuhan natin ang mga problema sa buhay,
Hahabulin tayo niyan. But if we will accept them and treat them as friends, welcome. Yan, di ba? Welcome lang. And then, sabi natin, Lord, marami tayong pagsamahan na naman ngayon. Marami na naman tayong pagdadaanan ngayon. Lord, ito, nandito. Salamat, Panginoon. At nandiyan ka. At siguradong tutulungan mo ako. Dahil alam niyo po kung ano ang kahinaan ko. Then, Lord, I'm willing. I'm willing to subject at submit. I'm willing to submit to your will. O, di ba? Ganon, mga kapatid. Seems easy to say, but I know it's very hard to do. But the wrong things, the mistake or the wrong practice or the wrong thing that we will do is to run away from God when problem comes. So, ang gagawin natin, mga kapatid, bring your pain to God. Don't run from Him. Psalms 34:18, ito pong sinasabi. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. O, di ba? Broken-hearted ka ba? Ang sabi ng Diyos, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Malapit ang Diyos sa mga basag tuloy. Yung mga problema, yung mga nawawalan ng pag-asa, mga broken-hearted, mga sawi sa mga panahon, sawi sa pag-ibig. O, di ba, mga kapatid? God is nigh unto them. Ito sinabi ng Diyos. And saveth such as be of a contrite spirit. Yung sinasabi ng Diyos, tayo ay kanyang ililigtas, tayo kanyang dadalhin sa ibabaw ng mga problemang ito and where we can conquer them. Because God is with us. Malalampasan natin ito. Itong sabi ng Diyos. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Ayan, grabing salita yun, bagbag. Broken heart. At inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Kung totoo po ang inyong pagsisisi sa lahat ng inyong ginagawa, God will help you. God will forgive you. At ikaw ay kanyang dadalhin sa tinatawag na tagumpay. Pagkatapos ng mga pagsubok na darating sa ating buhay, na mapagdadaanan natin, siguraduhin natin may darating pa. O, di ba? Kasi, pag hindi natin haharapin ang mga nandyan sa ating harapan ngayon, madagdagan lalo yan. At padagdag ng padagdag. Buhay pa tayo eh. Habang buhay tayo, mga kapatid, merong problema, meron tayong harapin. Kaya, ito ang gagawin natin. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan ang sinabi ng Diyos. Ibato natin sa Kanya, ibigay natin lang sa Kanya, isubmit natin sa Kanya, ibalik natin sa Kanya lahat ng nasa sa atin, and He will deliver us. He will help us. Number 2, fill your life with God's Word and God's people. Punuin mo ang iyong buhay ng salita ng Diyos at mga tao ng Diyos. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Kailangan natin na mga spiritual advisors. Ayan po. Kailangan natin ng mga taong tutulong sa atin. Dahil pag ikaw isang broken-hearted at pupunta ka sa kapwa mo broken-hearted at pag-usapan nyo, ano? O, di ba? Paano kayo madideliver sa problema natin? Pag ang pinagkukunan mo ng inyong lakas o ng mga balakad sa Ilocano, yung counsel, ay yung mga taong mas mahina pa sa'yo. Then, every one of us should have that spiritual advisor na makakatulong po sa atin, mga elders, mga ministers. Yan po ang dapat nating gawin. Fill your heart, fill your life with God's Word. Kaya wag tayong magsawa sa salita ng Diyos. Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. How sweet are thy words unto my taste. O, di ba? Ang tamis ng iyong salita sa aking panlasa. Yeah, sweeter than honey to my mouth. Grabe, ganoon ang salita ng Diyos. Sweeter than honey ang salita ng Diyos. Oh, taste and see that the Lord is good. Tikman nyo at inyong makita ang kabutihan ng Diyos. Na mabuti ang Diyos. Blessed is the man that trusted in Him. Magpatuloy lang po tayo sa Kanya. Manampalataya.
magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niya ang Kanyang ginagawa. Mga kakape. So, when problem comes, bring your pain to God. When trouble will come, difficulties will come, bring your pain to God and don't run from it. Pangalawa, fill your life with God's Word and God's people. Pangatlo, don't be filled with worry. Oh, don't you know that worrying is a sin? Normal lang na mag-worry, di ba? Pero pag nag-worry ka, parang wala kang tiwala sa Diyos. Because outside faith, kung nasa atin ang faith, kung wala sa atin ang faith, nasa atin ang fear. Kung wala sa atin ang pananampalataya, nasa atin ang takot. Ang pagkatakot po ay nasa Biblia. Yung pagkatakot na ibig sabihin mga kapatid, yung nawawalan ka na ng pag-asa at hindi mo na kailangan ng Diyos at ginagawa mong lahat para maresolba ang mga bagay ng sarili mo lamang. And worrying is not good. It affects your health. Tama po ba? Andiyan ba si doktor? Siya magpapatunay niyan. Don't be filled with worry, but kailangang overflow with worship. Don't be filled with worry, but have that overflowing worship. Overflow with worship. Saan natin makukuha yan? Example. Do you remember Paul and Silas doon sa Acts chapter 16? Opo. Paul and Silas. Dahil ang mga tao nung panahon na yon, galit sila na marinig nila patungkol kay Kristo. And they hate Christians. And they hated Christians. Ang ginagawa nila, kinukulong nila ang mga Kristiyano. And they put them to death. Yan po ang panahon. Nung panahon na mga naunang anak ng Diyos, ang mga naunang mensahero ng Diyos, sila po ay pinapatay. And one day, Paul and Silas was in prison. Nandun sila. Talagang nakaposas, kamay at paa. Grabe. At mamamatay na sila. Anong magagawa mo pag nandun ka sa sitwasyon yon? Iiyak ka? Magngangawa ka? Anong ginawa nila? They sang praises. Doon sa Acts chapter 16, verse 25, itong sinasabi. And at midnight, Paul and Silas prayed. O, diba? Yun, kung wala tayong alam na gawin, hindi lang alam gawin, manalangin ka. Kausapin mo ang Diyos. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. Grabe, ang lakas siguro ng kanilang pagkanta kasi lahat ng mga nandun na preso, narinig nila sila. And what happened? And suddenly, there was a great earthquake. Oh, di ba? Dahil sa kanilang pong panalangin at sa kanilang pong pag-awit ng praises sa Panginoon, they worship God in the midst of their difficulties. In prison, nagtrabaho ang Diyos. Tandaan natin ito. When man works. But when men praise, God works. So God worked on that situation in the life of Paul and Silas. And suddenly, there was a great earthquake. And everything that fastened them, lahat ng mga nakatali sa kanya, mga apostol na were loosened. That even the Philippian jailer wants to kill himself. Dahil kargo niya sila eh. Pero sinabi ni Paul sa kanya, oops, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito kami lahat. Sinabi ng jailer, sabi ng warden, sabi niya, what must I do to be saved? Iyan na. What must I do to be saved? Anong kailangan ko para ako ay maligtas? Alam niyo ang sinagot ni Paul and Silas? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Yan sinabi ng Diyos. So, when trouble comes, problem comes, circumstances will come,
to our life, the situations that we cannot able to we don't know what to do, cannot able to bear. That's what we think. But let us remember, God will not give us anything, problems that we are not able to bear, because God is with us. Tandaan po natin yung mga kapatid. Kung hindi natin alam gagawin natin, manalangin lang tayo at mag-worship sa Kanya. Yan po ang dapat natin gawin. At doon po tayo magkaroon ng peace and joy kahit na sa loob, sa kalagitnaan ng pagsubok o taghirap sa buhay. Okay, pang-apat, anong dapat natin gawin? Believe that God will turn your sorrow into great joy. Believe that God will turn your sorrow into great joy. Yan po mga kapatid. 2 Corinthians 1:3 to 5. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, diba? That we may be able to comfort them which are in any trouble. Diba? Napagdaanan natin to, kasama natin ang Diyos, tinulungan tayo ng Diyos. Ngayon na pagdaanan natin to, pwede nating gawin ito as inspiration para matulungan din natin ang iba. Then, napagdaanan na natin, ba't matutulungan natin ang iba? Napagdadaanan din ang katulad ng sitwasyon na pinagdaanan natin. Yan to mga kapatid. Kaya napakahalaga. And someday, for the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Kasama natin ang Diyos mga kapatid. He will comfort us and help us in everything. Job 23:10. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall comfort as a dog. Sa lahat ng aking pinagdadaanan, para akong isang bagay na pinadaan doon sa apoy dahil sa pagsubok. Pero sabi ni Job, but He knoweth the way that I take. Alam niya yung mga tinatahak ko sa buhay. Alam niya kung ano ang aking pinagdaanan. Alam niya na lahat ng ito ay aking pinagdaanan. Pero sinabi niya ito, sabi niya rito, na pagkatapos ng lahat na ito ng pagsubok niya sa akin, sinabi niya rito, I shall comfort as gold. Ako ay maging parang isang ginto na maningas dahil sa kanyang ginawa sa aking buhay. Salamat sa Panginoon. And let us remember this mga kapatid, our pain and suffering will not last forever. Temporary lang po yun mga kapatid. Jesus willingly suffered the greatest pain because He knew the end of the story. And so do we. Revelation 21, verse 3 and 4, as our conclusion. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself shall be with them, and be their God. Verse 4, ito napakaganda. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. To God be the glory. As you walk through suffering today in the days to come, remember the words of the Lord Jesus Christ. Peace I leave with you, peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. I will never leave thee, nor forsake thee. Amen. Yun po ang sinabi ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Pagdurusa, welcome na natin sila. God is with us. We will all be delivered from them. Because God loves us, let us always keep praying and praising God, worshiping God sa lahat ng ating pinagdaraanan. And God will show His mercy and power to us. God bless us all.
Maraming salamat. Mga kakape, tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa comfort. Maraming salamat po Panginoon sa encouragement. Maraming salamat po sa lahat. We thank you Lord for everything. We thank you Lord for your word. Bless each every one of us. Maraming salamat po Panginoon. Tulungan niyo kami as we face this new day and as we close this day, that you may be glorified in our lives. Maraming salamat po. We thank you very much. We ask all these things, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen. Praise God, and let us play now the birthday song for the birthday celebrants. Happy birthday sa inyo lahat! Yes, good morning, Ma'am Juan Raynon. Thank you very much for joining and tuning in, Sir Raymond Co. Yan, maraming salamat, Sir Raymond Co. Maraming salamat po. Sammy Borja Albano, brother, good morning. Lester Alba de la Cruz, maraming salamat po, Sir Lester. King T Star, maraming salamat po. Kay Faith Tarampi, maraming salamat. Joel Alonso, good morning. Ederlyn Alonso, good morning po, maraming salamat. Reden Juby Odon Prosina, thank you very much. Mark Angelo Gaviran, thank you very much. Kapitan Ruben Sampayan, good morning po. Kapitan, maraming salamat po. Pilumina PJ, thank you very much. Tor Delisa Alonso Salvador, thank you very much, Kas. Okay, ayan, maraming salamat, thank you very much. Sir Erwin Davio, thank you very much. Salamat po. CJ Manuel, Sir Sampayan, maraming salamat po. Andalin Taboyo, Charles Paul Respicio, Louis, maraming salamat po. Manang, ayan po. Ma'am Mildred Alonso Ramos, thank you very much po. Ma'am Elsie Pactores, happy birthday to Ma'am Balu Wilson, Crystal J. de los Santos, Rafael Ragasa, Evelyn Ragasa, Onelia Mendoza, Marinito Neres, Social, Tempo Trolloda, Camille Valencia, Brother Jerry Luis, Benjamin Pasa, Jen May D. Alonso. Happy birthday sa inyo lahat. God bless you all. Maraming salamat sa Panginoon for God gave you this new chapter of your life. Make this chapter of your life worthy and always praising God. At gamitin mo ang kapitulo ng buhay mong ito na maglingkod sa ating Panginoon anuman ang iyong ginagawa. Maraming salamat po. Thank you very much and happy birthday and happy birthday to the Guarino family. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Si Kagaot pa ang lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines. Let us support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, for our community, our country. Tandaan po natin yan. God bless us all. Let us pray for the world. God bless us all. Take care. Stay safe, mga kapatid. Merry Christmas. And I love you.